Ang sense ko, katulad ng sa PhilHealth, magaganda yung exchanges at saka talagang pointed yung pagtatanong ng mga West natin. So sana ganun din ang mangyari. Naniniwala ang political strategist na si Professor Malutequia na maepekto ang oral argument sa mga petisyon kontra sa General Appropriations Act o GAA na ipinasa ng Administrasyong Marcos. Anya, kapag nagdesisyon ang hukuma na unconstitutional o labag sa saligang batas, ang mga probisyon na kinukwestiyon ng mga petitioner tulad ng unprogrammed appropriation sa GAA, kahit hindi makalulusot ang mga inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na taon ay may maiengganyo na maghahain ng panibagong reklamo laban sa presidente. Ngayon, kung mag-rule ng unconstitutional, nako, parang yung impeachment magbabago. Kaya, ang tingin ko, it's a race against time. Supreme Court decides. Ang mangyayari niyan, kung lumusot yung De Jesus complaint, abay, magpapile sa 2027 dahil sa ruling ng Supreme Court, whatever that may be. Batay sa survey ng Grupong Tangere na isinagawa noong nakaraang January 14 hanggang 16, 68% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment ni Pangulong Marcos. Ginawa po namin yan, hindi pa po nagpa-file ng impeachment against our President. So it's really more in general. And kung titingnan po natin ng data, it's the failure to deliver what you promised to us. Sa mga nakahaing petisyon sa Korte Suprema kontra GAA, kasama ang Little President o ang Executive Secretary sa mga respondent sa halip na ang Pangulo sapagkat hindi ito maaaring kasuhan habang siya ay nasa pwesto. Dagdag pa ni Tequia, kaya hindi muna ginawa ng mas maaga ng Korte ang oral arguments ay para maiwasan na sumasabay sila sa init ng issue. Ito anya ay para mamantene ang kanilang independence o kalayaan sa pagpapasya. Huwag muna tayong magsalita, huwag muna nating pag-usapan ito kasi it will add up to the heat of the situation. Itinakda ng Korte Suprema ang oral argument sa April 8 at 22, 2026 sa Baguio City. Kabilang sa mga petitioner ay sina dating Congressman Edsel Lagman, dating Senador Coco Pimentel, Representatives Edgar Erice at Leila de Lima. Pinadideklarang unconstitutional na mga petitioner ang unprogrammed appropriations at special accounts provision sa GAA. Sina Lagman at Pimentel ay kinukwestiyon ang 449.5 billion pesos bicameral insertion sa 2025 GAA. Mayroon din ang kinwestiyon ay ang umano'y amendment sa special accounts sa General Fund sa 2025 GAA. At ang grupo ni na Representatives de Lima at Erice ay ang unprogrammed appropriations sa 2026 GAA. Samantala, sa mensahe ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez sa UNTV News, ikinalungkot nitong hindi napasama sa oral arguments ang kanilang petisyon. Pero ipinagpasalamat nito na magkakaroon ng pagdinig para anya sa avenue ng taong bayan na makahingi ng accountability sa Marcos administration. Binatikos din ito ang hindi pagtanggap ng isang empleyado ng Kamara sa inihaing impeachment case laban sa presidente. Si Professor Tequia sinabing wala namang bawal kung tinanggap ang reklamo ng Office of the Secretary General ng Kamara dahil ministerial o bahagi na ito ng kanilang tungkulin. Ang sense namin, hindi tinanggap yung dalawa. Ano ka ba naman? Ministerial lang naman yung pagtanggap. Wala siyang desisyon na gagawin. Stamp lang, receive. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.